Magandang gabi, Pilipinas. Bayan hindi titigil sa pagkilos ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng energy emergency. Ibinalita ng Pangulo ang iba't ibang hakbang at programa ng pamahalaan na napag-usapan sa pulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Kabilang na dyan ang pagtatakda ng 50 pesos na price cap sa kada kilo ng well-milled na bigas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nakaagapay ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng epekto sa bansa ng krisis sa Middle East. Sa meeting ng UPLIFT Committee na pinangunahan ng Pangulo, isa-isang inilatag ng pamahalaan ang mga hakbang upang tugunan ang epekto ng gyera at tiyakin na hindi ito makakaapekto sa presyo ng pagkain. Sabi ng Pangulo, maglalabas ang pamahalaan ng executive order para magpatupad ng 50 pesos price cap sa kada kilo ng well-milled na bigas. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Yun ang ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Mas pinalawig din anya ang 20 peso rice program na nasa 627 centers sa buong bansa. Kasado na rin ang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa sa Abril. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher. Nananatili rin anyang nasa suggested retail price ang mga basic needs and commodities kabilang na ang bigas, habang tuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga manufacturer na huwag magtaas ng presyo hanggang sa susunod na buwan. Sa supply ng langis, sinabi ng Pangulo na nakapag-order na ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation ng 1.04 million barrels ng diesel. 142,000 na bariles ang na-deliver na ngayong linggo, habang ang natitira ay darating sa mga susunod na linggo. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Nakatakda na ring magpulong ang Development Budget Coordination Committee para talakayin ang emergency powers na ibinigay sa Pangulo para bawasan o tanggalin ang excise tax sa langis. Sa ngayon, pansamantala na ring sinuspinde ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM upang mabantayan ang presyo ng kuryente at maiwasan ang biglaang pagtaas nito. Simula March 26, pansamantalang sinuspindi ng ERC ang WESM. Ibig sabihin, ipatutupad na ang optimal dispatch ng mas murang energy source tulad ng renewable. Magkakaroon din ng kontrol ang gobyerno sa presyuhan sa WESM. Kasalukuyan itong inaayos na ng ERC. Malaking bagay din ayon sa Pangulo ang matagumpay na pag-drill sa Camago 3 well na nakakapag-produce ng hanggang 60 million cubic feet ng gas bawat araw. Binigyang diin pa ng punong ehekutibo ang 50% discount sa LRT2 at MRT3 para sa mga commuter, gayon din ang mga libreng sakay sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Kabilang na rin ang pansamantalang toll discount para sa mga jeepney, sa bus at sa freight food transport sa NLEX, SLEX at STAR. Ipatutupad pa niya simula April 15 ang Piso Roro Terminal Fee para sa mga sasakyang may dala ng agricultural products. Sa 2.5 billion pesos na inilaan para sa fuel subsidy ng mahigit na 1.4 milyong driver beneficiary at unit, inireport ng Pangulo na 155 na driver at 55,252 na unit na ang nakatanggap. Nagkakahalaga yan ng 300 million pesos. Mahigit 256,000 na transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ng 5,000 na cash assistance. May 1.28 billion pa na ibibigay. Magsisimula na ang nationwide na pagbigay sa April 6.
Iniulat din ng Pangulo na mahigit 2,500 OFW at 800 na kanilang dependent na ang nakauwi sa bansa mula March 5 hanggang 29 at natulungan ng mga ito sa pamamagitan ng reintegration program. Habang libu-libong OFW sa gitnang silangan ang nabigyan na ng iba't ibang uri ng ayuda. Habang may Pilipinong nangangailangan ng tulong, patuloy kaming magsusumikap na ipaabot ito. Hindi kami titigil sa pagkilos hanggang maramdaman ito sa bawat tahanan. Ngayong Semana Santa, sa ating pagninilay at panalangin, naway isama po natin sa ating dasal ang kapayapaan at kaginhawaan ng lahat. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.